Nagsisimula ang pelikula noong taong 1304 sa labas ng sinasakop na Stirling Castle sa Scotland matapos mamatay ang hari ng Scotland na si Haring Edward ng Inglaterra at hinirang upang pumili ng magiging tagapagmana ng trono. Ngunit sa halip siya mismo ang kumamkam ng kapangyarihan at marahas na sinakop ang bansa kaya naman nag-alsa ang mga Scots sa pamumuno ni Sir William Wallace ngunit natalo siya sa labanan sa Falkirk at nagtago. Dahil dito muling nagkaroon ng bentahe ang mga Ingles laban sa pagtatangka ng mga Scots na makalaya at maraming maharlika sa Scotland ang napilitang muling sumumpa ng katapatan kay Edward kabilang na dito sina Robert the Bruce at ang karibal niyang si John Comyn at iba pang mga pinuno sa Scots. At bilang kapalit ng kanilang panunumpa ay ibinalik sa kanila ang mga lupang kinuha noong rebolusyon at itinalaga ng hari ang isang viceroy upang mamuno sa bagong konseho ng pamahalaan ng Scotland kung saan magsisilbi sina Robert at John. Habang paalis na ang mga maharlika ay hinamon si Robert ng anak ng hari na si Prinsipe Edward sa isang paligsahan ng espada ngunit bagamat hindi ito seryoso ay natigil ito nang ipatawag ang prinsipe ng kanyang ama. Samantala isang lalaking Scot na si James Douglas ang humiling na ibalik ang kanilang lupain ngunit tumanggi ang hari dahil tinuring na traidor ang kanyang ama at pagkatapos nito ay pinanood ng lahat ng gamitin ni Edward ang Great Fire upang wasakin ang Stirling Castle at pilitin ang mga tagapagtanggol na sumuko. Sa gabing yun ay ibinigay ng hari kay Robert ang kamay ng isang Earlens na maharlika na si Elizabeth de Burgh bilang kanyang mapapangasawa at sa udyok ng kanyang ama ay pumayag si Robert dahil naniniwala itong makabubuti ang pagkakaroon ng pabor ng hari at baka sa kalaunan ay ito pa rin ang kanyang pangakong korona. Pag-uwi nila ay nakaharap ni na Robert at ng kanyang ama ang realidad ng kanilang pagsuko at ilang saglit lang ay dumating si Elizabeth sa kanilang tahanan kaya naman mainit siyang tinanggap ni Robert lalo na ng anak nitong si Marjorie at hindi nagtagal sila ay ikinasal na ni Robert. Habang lumilipis ang mga buwan unti-unting nagiging malapit si Elizabeth kina Robert at Marjorie ngunit kasabay nito ay lalo namang naghihirap ang mga karaniwang mamamayan sa ilalim ng pamamahala ng mga Ingles na gahaman sa lupain at ilang saglit lang ay dumating ang mga sundalo upang sapilitang mangalap ng mga lalaking maaaring lumaban. At nang hulihin ng isang batang lalaki na wala pa sa tamang edad ay agad tumutol ang ina nito at nagmakaawa dahil masyado pa itong bata. At dito ginamit ni Elizabeth ang kanyang titulo upang pigilan ang mga sundalo at mailigtas ang isang batang lalaki upang sapilitang gawing kawal ng mga Ingles. Kinagabihan ay nagbalik tanaw ang ama ni Robert sa kanyang kabataan kung saan nakipaglaban siya kasama ni Haring Edward sa mga krusada ngunit bagamat itinuring niya itong kaibigan noon ay labis niyang pinagsisisihan ang pagtitiwala nito sa kanya. At makalipas lamang ang ilang araw ay pumanaw na ang kanyang ama kaya naman si Robert na ang naging bagong Lord ng Annandale. Pagsapit ng 1305 ay nagtungo si Robert at ang kanyang mga tauhan sa lungsod ng Berwick upang maghatid ng buwis para sa Inglaterra. Ngunit nang matapos nila ito napasama sila sa mga taong nagtipon sa palengke upang makita ang kamay ni William Wallace na nahuli na at pinatay sa pamamagitan ng pagbitay, paghila, at pagputol-putol sa kanyang katawan. Dahil dito ay nag-alsa ang mga tao at sabay nagsisigawan at nagbanta sa mga sundalong Ingles. Sa gulat ni Robert ay walang awang pinatay ng mga Ingles ang mga karaniwang tao na nagtangkang lumaban at sa pagbalik sa kanilang tahanan ibinalita ni Robert sa kanyang mga kapatid ang pagkamatay ni Wallace at ang muling pagnanais niyang itakwil ang kapangyarihan ng mga Ingles. Kaya naman sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga kapatid at maging si Elizabeth na palihim na nakinig sa kanilang usapan. Di nagtagal nakipagkita si Robert kay John Comyn sa loob ng simbahan upang subukang makuha ang kanyang suporta upang lumaban sa mga Ingles ngunit nauwi ito sa isang tensyon at banta hanggang sa sinabi ni Comyn na isusumbong niya kay Haring Edward ang plano ni Robert. Kaya naman dito nagalit si Robert at kinuha nito ang kutsilyo ni Comyn at sinaksak ito sa kanyang leeg dahilan ng kanyang kamatayan mismo sa loob ng altar. Matapos nito ay nagpunta si Robert sa mga leader ng simbahan upang ikumpisal ang ginawa nito kay John ngunit sa halip na hatulan siya ng mga ito ay inalok siya ng kapatawaran kapalit ng kanyang suporta sa simbahang Katoliko sa Scotland. Bilang ganti ay susuportahan nila siya bilang hari ng Scotland laban sa Inglaterra kaya naman tinanggap ito ni Robert at sa wakas ay ipinagdiwang ang kanyang korona sayon sa nayon ng Scone. Samantala sa Inglaterra ay labis na nagalit si Haring Edward nang mabalitaan ang pagpatay kay Comyn at ang pagkakakorona kay Robert at nakiusap ang prinsipeng si Edward II na siya na mismo ang huhuli o papatay kay Robert dahil sa pagtiwalag nito sa Inglaterra. Samantala tinipon ni Robert ang mga maharlika ng Scotland upang himukin silang magsimula muli ng kanilang paglaya sa mga mapang-ipong mga Ingles kaya naman may ilan na kumampi sa kanyang ngunit may ilan rin naman na tinanggihan siya ng mga taga-suporta ni Comyn. At sa kanilang paglalakbay papuntang Scone nakilala nila si James Douglas na nangakong maglilingkod kay Robert kapalit ng pagbabalik ng kanyang mga lupain at titulo. Habang ginagawaran naman ni Edward I ng pagkabinata ang daan-daang sundalo para samahan ang kanyang anak habang kinoronahan naman si Robert bilang hari ng mga Scots. Sa isang pagpupulong sa bukid hinarap niya si Aymer de Valence na bayaw ni Comyn na nagbabalak lumaban bago pa man dumating ang prinsipe at upang maiwasan ang pagdanak ng dugo ay hinamon siya ni Robert sa isang labanan ng sila lamang. Kaya naman agaran itong tinanggap ni de Valence ngunit ilang saglit ay ipinagpaliban nila ito ng isang araw dahil linggo noon.
Kinagabihan ay nagdiwang ang mga Scots at naghanda para sa laban sa gubat na malapit sa Scone hanggang sa katahimikan ng gabi ay nagkaroon ng sandaling paglalambingan sina Robert at Elizabeth at sa wakas ay kanilang sinimulan ang kanilang pagsasama bilang isang mag-asawa at dito na nagbembungan ang dalawa at nang matapos ay pinatulog nila si Marjorie at pinanggukuan ni Elizabeth si Robert na anumang mangyari paprotektahan niya ang kanilang anak. Ngunit ang gabi ring iyon ay biglang sinalakay ng mga sundalo ni De Valence ang kampo nila Robert at pinaulanan sila ng mga palaso na may apoy na labag sa napagkasunduan nila Robert. Dahil sa kabuluhan ay ipinag-utos ni Robert sa kanyang kapatid na si Neil na ihatid sina Elizabeth at Marjorie sa Kildremy Castle upang maghanap ng kanlungan kay Lord Fraser. Sa kabila ng matinding depensa ay di nagtag ay natalo rin ang mga Scots habang si Robert ay nakatakas kasama ang halos 50 tauhan na sugatan. Habang sila ay palaboy-laboy sa kabundukan ng Scotland ay nagpasya silang magtungo sa mga isla ng kaalyado nilang si Angus MacDonald upang muling magtipon ng puwersa. At sa daan ay hinarang sila ni John McDougall na pinsan ni Comyn bagamat puno ito ng hinanakit kay Robert ay hinayaan niya si Robert na dumaan ng walang nangyayaring labanan. Samantala matagumpay naman na ihatid ni Neil sina Elizabeth at Marjorie sa kuta ni Lord Fraser at pansamantalang nakahanap ng kanlungan mula sa kaguluhang dulot ng pagkakorona ni Robert. Ngunit hindi nagtagal ay inabutan si Robert at ang kanyang mga tauhan ng mga McDougall habang tumatawid sila sa isang ilog at nauwi ito sa isang labanan at habang naglalaban ang dalawang panig ay nasaksak ng sibat ang kanyang kapatid na si Alexander kaya naman wala nang magawa si Robert kundi iwan ang bangkay nito sa ilog habang lalo pang lumiit ang puwersa nila. At sa huli ay sa wakas ay nakarating sila sa mga isla at dito nakapahinga ang mga natira na sundalo at nangako ang mga ito na patuloy na susuporta kay Robert. Samantala si Prinsipe Edward ay walang awang naglalakbay sa buong Scotland at winawasak ang mga bayan at pumapatay ng mga taga-suporta ni Robert at nang dumating siya sa Perth ay pinagalitan niya si De Valence dahil sa kabiguan nitong mahuli ang Outlaw King. Maya't maya ay isang taksil na maharlika ng Scotland ang nagbigay ng impormasyon sa mga Ingles kung nasaan sina Elizabeth at Marjorie kaya naman agad na tinipon ng prinsipe ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa Kildremy upang harapin si Lord Fraser at pagdating doon ay iniutos niya na isuko sa kanya ang asawa at anak ni Robert. Habang nagkukunwaring walang alam si Lord Fraser sa pinagsasabi ng batang hari ay palihim namang inilabas ni Neil sina Elizabeth at Marjorie sa labas ng kastilyo at sinabi niya sa kanila na magtago muna sa gubat hanggang sa makapagpadala siya ng mga tauhan upang protektahan sila at iligtas papalayo. Lumipat ang eksena kay Edward II ay inutusan niya ang kanyang mga kawal na magpakawalan ng nag-aapoy ng mga palaso sa kastilyo dahilan upang masira ang mga pader nito. At upang hindi tuluyang masira ang kastilyo ay inalok ni Lord Fraser na buksan ang tarangkahan at papasukin ang mga Ingles sa kanyang kastilyo at patuloy pa rin nilang ipinagdiinan na wala roon sina Elizabeth at Marjorie ngunit ilang saglit lang ay nahuli ng mga kawal sina Marjorie at Elizabeth. At dahil sa kanilang pagtanggi ay iniutos ng prinsipe na isabit si Neil sa tarangkahan ng kastilyo at siya ay walang awang binitay at hiniwa ang tiyan sa harap nina Elizabeth at Marjorie at pagkatapos ay nilaslas niya ang lalamunan ni Lord Fraser at ipinadala sina Elizabeth at Marjorie pabalik ng Inglaterra bilang mga bihag. Sa isla ay nakarating kay Robert ang malungkot na balita patungkol sa pagbitay kay Neil at pagkakahuli sa kanyang pamilya dahilan upang malungkot ito at naghahangad ng paghihiganti laban sa mga Ingles. Kaya naman muling bumalik sa lupain ng mga Ingles ang tinaguriang Outlaw King at patuloy siyang nagtipon ng mga kakampi at mapagkukunan mga sandata hanggang sa maunawaan niyang ang tuwirang labanan laban sa mga Ingles ay tiyak na haantong sa pagkatalo nila dahil mas marami pa rin ang kanilang kalaban. Kaya't nagpa siya ang mga Scots na magsagawa ng gerilyang digmaan at pag-atake sa maliliit na pangkat ng Ingles at biglaang pagsalakay. Matapos masupol ang garrison sa kastilyo ng mga Ingles at sunugin ito ay pinayagan ni Robert si James Douglas na mamuno ng ilang tauhan para gawin din iyon at hindi nagtagal ay matagumpay na nilusob ni Douglas ang kanilang kastilyo sa mismong linggo ng palaspas. Habang nagdadasal sa simbahan ng karamihan sa mga Ingles ay pumasok ito sa loob ng kumbento at paulit-ulit niyang inihayag ang kanyang pangalan hanggang sa walang awang pinatay ng kanyang mga tauhan ang mga kalabang Ingles at sinunog ang kastilyo at saka nakalikom ng mga taga-suporta bago muling sumapi kay Robert. Samantala si Haring Edward I ng Inglaterra ay lalong nanghihina at nagiging maramdamin dahil sa kanyang kalusugan. At nang makarating na sa Inglaterra ay idinala si Marjorie ng isang madre upang gawing bihag sa kumbento at kasabay nito ay muling dinala ang mga magulang ni Elizabeth sa kanya at sinamahan ito ng prinsipe upang hikayatin siyang lagdaan ang kasulatan na tatalikod siya kay Robert at mapawalang bisa ang kanilang kasal at patatawarin siya nito sa kanyang mga kasalanan, ngunit tumanggi si Elizabeth at pinagtawanan ang prinsipe dahil hindi pa rin nito kayang hulihin ang kanyang asawa kaya naman sa galit ng prinsipe ay ikinulong siya sa isang holang bakal at isinabot sa ibabaw ng pader ng kastilyo. At nang makarinig ng balitang na may isa na namang pag-atake si Robert sa mga Ingles ay nagngit-ngit si Haring Edward I at nagpasyang siya mismo ang mangunguna sa hukbo papuntang Scotland tulad ng ginawa niya laban kay William Wallace na halos 10 taon na ang nakalipas.
Ngunit habang nagmamarcha ay nawalan ng malay ang hari at tila nasa bingit na ito ng kamatayan dahil sa malala nitong sakit, at bago pa man ito pumanaw ay iniutos niya sa anak na pakuluan ang kanyang katawan at dalhin ang kanyang mga buto sa bawat laban-laban sa mga Scots upang manatili pa rin ang kanyang presensya sa labanan. At nang mamatay ang hari ay minura siya ng anak at sinabing pinakitunguhan siya nito ng masama dahil alam nitong mas malakas siya kaysa sa ama, at dito malalaman na may lihim pala na galit ang prinsipe sa kanyang ama. Pagkatapos niyang samahan ang kanyang ama sa higaan ay hindi nito sinunod ang iniutos ng kanyang ama, sa halip iniutos ni Edward II na ilibing ang katawan ng kanyang ama sa mismo nitong higaan sa kabila ng huling habilin nito. Habang papalapit ang hukbo ng mga Ingles ay nagpasya si Robert na humarap na sa isang tunay na labanan imbes na magpatuloy sa pagtatago. Bagamat nag-aalinlangan ang kanyang mga tauhan ay nagtiwala pa rin sila sa kanilang hari at naghanda sa darating na digmaan, at pinili nila ang isang maburak na kapatagan upang maging battlefield at naghukay ng malalaking bangin na may nakatusok na matutulis na kahoy upang mabitag ang mga kabalyerong Ingles. Makalipas ang ilang araw ay ipinadala si James Douglas sa kampo ng bagong hari na si Edward II upang salubungin ito at hamanin sila sa napiling lugar na agaran namang tinanggap nito sa pag-aakalang matatalo nila ang mga Scots. Kaya naman nang makarating na ang hukbo ni King Edward kasama ang libu-libong Ingles laban sa mas maliit at mas mahina na may bilang lamang na mahigit 500 Scots. Dahil sa sabik na mapatunayan at makuha ang trono bilang totoong hari ng mga Ingles ay iniutos ni Edward II ang kanyang mga kabalyero kasama si De Valence na sumalakay sa mga Scots. At habang papasugod na ang mga kabalyero ay naghihintay naman ng tamang oras ang mga Scots kung saan huli na nang makita ng kanilang kalabang Ingles ang mga patibong na ginawa nila dahilan upang nagbagsakan ang mga kabayo at mga kabalyero sa mga hukay, at ilan sa kanila ay natuhog sa mga matutulis na kahoy. At dito na nagsimula ang madugong labanan sa putikan, at dahil sa magandang plano ng mga Scots ay nagawa nilang malamangan ang mga Ingles na mas marami sa kanila. At nang makita ng batang hari na nalalamangan na sila ay napilitan itong pumasok sa labanan kasama ang natitirang niyang hukbo, ngunit tila huli na ang lahat para sa mga Ingles dahil unting-unti na sila napapalibutan ng mga Scots hanggang sa tuluyan ng nalipol ng mga Scots ang kanilang mga kaaway at nagsimula ng umatras ang mga Ingles. Nang nagharap sina Robert at Edward sa isang labanan ay dito binuhos ng Outlaw King ang sama ng loob nito sa batang hari hanggang sa tuluyan na niya itong mapatamba at matalo. Bagamat sugatan at humihingi ng saklolo si Edward ay pinatawag siya ni Robert at pinayagang umurong kasama ang natitirang sundalo nito hanggang sa tuluyan nang tinanggap ng mga Ingles ang kanilang pagkatalo, at ito rin ang pinakaunang malaking tagumpay ng mga Scotland laban sa mga Ingles. At dahil sa pagkapanalo sa labanan ay nakilala si James Douglas bilang The Black Douglas at naibalik sa kanya ang kanilang mga lupa, habang ginawa namang pinuno ng mga isla si Angus MacDonald. Habang bumalik naman sa Inglaterra si Edward II at naging hari, ngunit kalaunan ay pinaslang siya ng kanyang mga sariling maharlika dahil sa pagiging mahina na hari nito. Nagtapos ang pelikula ng mapalaya si Elizabeth sa isang palitan ng mga bihag at muling nagsama-sama sila ni Robert at Marjorie at masayang namuhay sa lupain ng Scotland, at 300 taon nang lumipas ang inapo ni Robert na si James VI ang naging hari ng parehong Scotland at Inglaterra. Kung nagustuhan nyo ang ating recap ay huwag nyo naman kalimutang mag-like, share and subscribe. Salamat!